Sa United Kingdom, mayroong insidente ng pagnanakaw na tinaguriang most daring heist in British Columbia history. 2 bilyong pisong halaga ng ginto, alahas at pera ang matagumpay na tinangay ng mga kriminal. Pero alam mo ba ang nakakatawa sa kwentong ito? Hindi mga bata-batang kriminal ang gumawa ng krimen na ito. Hindi rin sila armado. Dahil ang nagnakaw ng 2 bilyong mga importanteng mga bagay ay 4 na mga lolo lamang. Opo, tama kayo ng rinig. Mga lolo at senior citizen na dapat ay nagre-relax na lamang sa kanilang mga bahay. Kaya nga ang tanong, paano kaya nanakaw ng mga lolo ang 2 bilyon at nasa na sila ngayon? Taong 1940s nang itinayo ang Hatton Garden Safe Deposit Ltd sa Hatton Garden. Mula sa pagiging residential area, ang Hatton Garden ay naging commercial hub para sa iba't ibang uri ng alahas. Ang Hatton Garden Safe Deposit ay isa sa mga unang pasilidad sa Britain na nag-alok nga ng mga safety deposit box para sa mga alahas at mahalagang bagay. Ang safety deposit boxes ay mga lalagyan na nirerentahan ng isang individual para itago ang kanilang mahahalagang ari-arian tulad nga ng pera, alahas, papeles at iba pa. At dahil nga sa tagal na ng industriya ng Hatton Garden, marami ang nagtitiwala na dito ilagak ang kanilang pera at yaman. Daan-daang mga diamante ang dinedeposito ng mga kliyente mula sa iba't ibang bahagi ng London. Bukod sa mga individual, ipinatatago din dito ng malalaking negosyo ang kanilang pera. Lagi ding laman ng balita ang Hatton Garden dahil sa sobrang sikat nito. Isa kasi ang lugar na ito sa mga pinakaunang pasilidad na merong napakakapal na bakal at semento na nakapalibot sa buong bolt. Kilala din ang Hatton Garden sa taas ng seguridad na nagbabantay sa gusali. Daan-daang milyong ari-arian nga ang nakadeposito sa lugar na ito. Kaya naman ang Hatton Garden Deposit Safe ay napakainit sa mata ng mga magnanakaw. At sa pagdaan nga ng panahon, nananatili ang magandang imahe ng Hatton Garden Safe Deposit at marami ding nagbago sa seguridad nito. Nalagyan na ito ng alarm system at maraming CCTV sa iba't ibang bahagi ng gusali sa loob man o labas. Subalit kahit mataas na ang antas ng seguridad sa Hatton Garden, isang grupo ang nagtangkang pasukin at nakawan ito. Pero hindi sila basta-basta isang grupo. Dahil ang mga kawatan ay mga lalaking ilang dekada na palang mga magnanakaw. Ang grupo nga ay binubuo ni na Brian Reader, 76 years old, na siyang leader ng grupo. Si Brian ang pinakamatanda at tinatawag nga na The Governor. Isang British gangster si Brian at una siyang gumawa ng krimen nang siya ay 11 years old pa lamang. Ito ay matapos niyang nakawan ang 5 tindahan. At magmula nga noon madalas nang laman ng kulungan si Brian dahil sa kanyang napakahabang kaso ng pagnanakaw. Inakusahan din si Brian na pumatay umano ng isang undercover na pulis, subalit siya ay napatunayang not guilty kalaunan. Terry Perkins, 67 years old. Ipinagdiwang ni Terry ang kanyang 67th birthday nang isinagawa nga nila ang malawakang pagnanakaw. May sakit sa puso si Terry at isa ding diabetic. Dala-dala nga ni Terry ang kanyang gamot na sapat para sa 3 araw. Nasangkot na si Terry sa pagnanakaw ng taong 1983 na tinaguri ang pinakamalaking cash raid sa kasaysayan ng Britain. At tulad nga ni Brian, mahaba na din ang listahan ng mga kaso ni Terry ng robbery at theft. John Collins, 74 years old. Taong 1961 nang unang nagnakaw si John. Nakulong, nakalaya at inulit-ulit ang kanyang pagnanakaw. Siya ang naging driver at lookout ng grupo. Daniel Jones, 60 years old. Si Daniel ang pinakabata sa grupo. Mahaba na din ang listahan ng mga kaso ni Daniel, kabilang na nga ang pagpasok sa mga bahay para ito ay pagnakawan. Si Daniel ang bumibili ng power tool na siyang napaka-importante sa ginagawa nilang krimen. At tulad nga ng ibang tao, nagkaroon nga ng personal na buhay sina Brian, Terry, John at Daniel. Sila ay nagkaroon ng sari-sarili nilang pamilya, mga anak at apo. Kasama din sa grupo ng mga lalaki ay si Carl Wood, 58 years old na isa ding kriminal. Bukod kay Carl, kasama din ng grupo si Michael Seed,
54 years old na tinatawag na Basil at siya ay isang alarm specialist. Ayon sa mga balita, may 3 pang kasabwat sina Brian. Pero ang tangi lang partisipasyon ng mga lalaki ay tinulungan nga nila ang mga lolo bago at pagkatapos ng krimen. Hindi biro nga ang heist na gagawin ng grupo. Dapat nila itong pagplanuhan ng maigi, ng tama, at walang espasyo sa kahit maliit na pagkakamali. Kaya naman taong 2012, nang sinimulan nga ni Brian na planuhin ang heist. Itinalaga nga ni Brian kung sino ang magiging driver ng grupo, ang magdidrill at kung sino ang papasok sa vault. Napag-alaman pa nga na 2 sa mga grupo ay nagkunwari na magrerenta ng safety deposit box para makita ang layout ng vault. Ang grupo ay nanood din ng mga video sa YouTube kung paano gagamitin ang power drill ng susi para makapasok sila sa vault. Ang 6 na lalaki ay binasa din ang libro na Forensics for Dummies, isang libro na tinatalakay ang tungkol sa forensic science. Ang libro na ito ay marahil naging guide ng mga lolo para pagtakpan ang kanilang mga bakas ng krimen habang ninanakaw nila ang mga ginto. Matapos nga mahabang pagpaplano, handa na ang buong grupo pero may isa na lang kulang, ang petsa kung kailan magaganap ang pagnanakaw. At dito na nga naisip ng mga lolo na itaon ang kanilang pagnanakaw sa Easter Bank Holiday. Ang Easter Bank Holiday ay 4 na araw na holiday kung saan ang halos lahat ng mga negosyo sa United Kingdom ay sarado. At kabilang nga sa mga saradong establishmento ay ang tindahan ng mga alahas sa Hatton Garden. April 2, 2015 bandang 8:00, ang mga staff nga ng safe deposit ay nilak na ang lahat ng pinto para sa 4 na araw na holiday. At bandang 8:20 nga ng gabi nang dumating sina Terry, John, Daniel, Carl at Michael sakay ng isang puting van. Ang leader naman na si Brian ay nagtungo sa Hatton Garden, sakay ng bus gamit ang isang free pensioner pass na ninakaw pa niya mula sa ibang tao. Pinark nila ang van sa hindi kalayuan. Unang bumaba nga sina Daniel at Carl na nakasuot ng damit ng mga maintenance workers at nakunan nga sila ng CCTV. Sa sumunod na kuha ng CCTV, nakunan si Michael na naglalakad papunta sa Hatton Garden Safe Deposit, dala ang isang itim na plastic bag. Ginamit nga ni Michael ang isang susi para makapasok sa front door at isinara ito nang siya ay nasa loob na. Pagpasok, nagpunta nga siya sa fire exit at binuksan ito. Makalipas ang ilang sandali, nagpark na ang puting van sa tapat ng fire exit at inunload ng mga lolo ang kanilang mga kagamitan tulad nga ng malalaking basurahan. Pagkatapos, ang driver na si John ay minaneho sa hindi kalayuan ang nasabing van at pumisisyon na para bang magsisilbing lookout. At para nga mawarningan ang kanyang mga kagrupo, may dalang walkie-talkie si John. Isang old-fashioned na paraan para sila ay mag-usap kahit uso naman na ang cellphone ng panahon na ito. Pagpasok nga ng mga lolo mula sa fire exit, dinala nila ang kanilang mga gamit sa basement courtyard. 2 lalaki mula sa grupo ang umakyat sa second floor gamit ang hagdan kung saan nila dinisable ang elevator. At dahil hindi na gumagana ang elevator, nagawa ng grupo na pwersang ibaba ang elevator shaft sa basement. Pwersang ding sinara ng mga lolo ang isang metal shuffer. 2 nga sa grupo ang gumapang para makatawid mula sa metal shutter at i-disable ang alarm sa mga pinto ng basement. Pinatay din nila ang power source ng iron gate at tuluyan na itong binuksan. Sinira nila ang lock sa kahoy na main door para makapasok ang iba pang miyembro ng grupo. Sunod ay sinira nila ang pangalawang iron gate. Kahit inoff na ni Michael ang alarm system, katakatakang na-trigger pa din ito at natanggap ng isang security guard ang alert sa basement. Agad namang chinek ng guard ang front door at ang iba pang pintuan at nakita niyang nakalak naman ito. Dahil dito, hindi na siya tumawag pa ng mga pulis at sinabing baka false alarm lamang ang mga nangyari. At nang nakalagpas na nga mula sa pangalawang iron gate, tumambad na nga sa mga lolo ang vault na kanilang hinahanap. Dito na nila sinetap ang isang power drill na siyang bumutas sa konkretong pader na 20 inches ang kapal. Ang ginamit nga ng mga lolo para makagawa ng butas ay ang Hilti DD350, isang heavy-duty at industrial power drill. 3 butas nga ang ginawa ng mga lolo na nag-overlap sa bawat isa at kada butas nga ay tumagal ng 30 minutes.
Kataka-taka naman na walang gwardiya na nakarinig ng ingay mula sa power drill. Ang entrance mula sa 3 butas ay sapat na para makapasok si Daniel at Michael. Tuwang-tuwa nga ang mga lolo dahil napakalapit na nila mula sa milyong-milyong mga ginto, pera at alahas. Subalit mayroong isang problema, sapagkat ang nagawang butas ng grupo ay nakaharang ang mga safety deposit box cabinet. Ang mga cabinet na ito ay nakabolt sa ceiling at sahig kaya naman imposible itong maitulak. Inis na inis nga ang mga magnanakaw na lolo dahil palpak ang kanilang mga plano. Kaya naman ang leader ng grupo na si Brian ay inanunsyong hindi na nila itutuloy ang pagnanakaw dahil hindi sila makakapasok sa loob sapagkat nakaharang ang mga cabinet. Niyaya niya na ang lahat na umalis na lamang at sumunod naman ang iba pang lolo kay Brian. Sa kanilang hideout, sinabi nga ni Brian na umatras siya sa heist. Naniniwala kasi ang lolo na kapag may hindi tumagma sa plano, dito na nagkakaroon ng mga pagkakamali. Pinayuhan nga ni Brian ang iba pang miyembro na umatras na din. Pero para sa ibang mga lolo, sayang naman kung hindi nila tatapusin ang kanilang nasimulan. Ang mga natirang lalaki ay nag-isip kung paano aalisin ang nasabing cabinet. Isa nga sa kanila ang nagsuggest na kailangan ng grupo ng hydraulic pump para maitulak ang safety deposit box cabinet. Kaya naman ng April 3, 2015, sina John at Daniel ay nagtungo sa isang equipment store sakay ng isang puting kotse. Si Daniel ang pumasok sa tindahan at makalipas ang ilang sandali, lumabas na siya dala-dala ang hydraulic pump. At kinagabihan, inikutan nga ni John ng ilang beses ang Hawthorne Garden para magmatsyag kung may nakatunog ba sa kanilang mga plano. At nang hating gabi na nagpunta na muli sina John, Daniel, Michael, Terry at Carl sa gusali. Sila ay dumaan sa fire exit door. Habang naglalakad sila papunta sa basement, nakita nila na nakasindi ang ilaw. Ang miyembro na si Carl ay kinabahan. Napaatras at sinabing hindi na siya sasama. Sinubukan naman siyang pakalmahin ng iba niyang kasamahan at sinabi nga kay Carl na walang mangyayaring masama. Pero nanindigan si Carl sa kanyang desisyon at sinabi sa kanyang mga kagrupo na hindi na sila dapat bumalik pa. Naniniwala nga si Carl na dapat hindi na sila bumalik sapagkat patibong na iyon ng mga pulis. At dito na nga tuluyang umalis ng gusali si Carl. Ang natira na nga lamang sa loob ay sina Daniel, Michael at Terry. Habang si John naman ay nasa lookout spot. Tulad nga ng plano, ginamit na Daniel, Michael at Terry ang hydraulic pump na kaya maglabas ng pressure ng 10 beses ang lakas. At matapos iyon, matagumpay ngang naitulak ang cabinet. Pumasok sa butas sina Michael at Daniel sa loob ng vault. Isa-isang sinira ng dalawang lalaki ang mga safety deposit box upang ibigay ang laman nito kay Terry. Trabaho nga ni Terry na ilagay ang pera, gold, diamante, alahas at ang iba pang mahalagang bagay sa malalaking basurahan na dala-dala ng grupo. Mula sa 999 deposit box, 37 lamang ang nabuksan ni na Michael at Daniel. Hindi naman na nalaman pa ang dahilan sa likod nito pero ang teorya baka ito lamang daw ang kasya sa mga basurahan na dala-dala ng mga lolo. Matapos nga ang pagnanakaw, lumabas na sina Michael, Daniel at Terry, bit-bit-bit-bit ang mga basurahan. Nag-aantay nga sa kanila si John dala ang puting van na ginamit nilang getaway vehicle. At kahit konti lamang ang deposit box na ninakaw ng mga lolo, malaki ang halaga ng mga ari-arian na kanilang nakuha. Kaya naman ito ay natatak sa kasaysayan ng British Columbia history. April 7, 2015, unang araw matapos ang Easter holiday, ang mga empleyado sa Hawthorne Garden ay isa-isa nang pumasok sa kanilang trabaho. At dito na nga na-discovery ang nangyaring pagnanakaw. Ang mga staff ng Hawthorne Garden Safe Deposit Box ay agad na tumawag ng mga pulis. Inabutan nga ng mga otoridad ang vault na magulo at makalat. Labis nga ang pagkadismaya ng mga kliyente ng mga deposit box dahil nawawala ang kanilang mga ginto at pera. Hindi sila makapaniwala na sa taas ng security ng Hawthorne Garden Safety Deposit may nakapasok pa ding mga kawatan. Nanghingi naman ng mga pulis ng patawad sa publiko dahil wala silang nagawa para maiwasan ang pagnanakaw. Sa investigasyon, una na ngang hinanap ng mga pulis ang bakas ng mga taong responsable sa pagnanakaw tulad nga ng kanilang mga DNA o fingerprint.
Subalit magaling ang mga magnanakaw na lolo dahil wala silang naiwan na kahit anong bakas. Wala din ang hard drive ng CCTV sa loob ng gusali na pinaniniwalaang kasama sa mga tinangay ng mga magnanakaw. Pero hindi sumuko ang mga pulis at sumentro ang kanilang investigasyon sa CCTV sa labas ng gusali. Isa nga sa mga napanood ng otoridad na CCTV ay ang video kung saan nagdadrive si John sa paligid ng gusali ng paulit-ulit. Dahil dito nakilala nga ang puting kotse ni John at isa ito sa pinaka-malaking pagkakamali ng grupo na nagbukas nga ng napakalaking investigasyon. Gumamit nga ang mga pulis ng automatic number plate recognition para mahanap ang puting kotse. Kapag dumaan ang isang kotse sa ANPR camera, rerehistro dito ang plaka at ang iba pang impormasyon ng sasakyan na papasok sa database ng mga otoridad. Hindi nagtagal, na-trace nga ang kotse sa isang residential area at sinimulan na itong manmanan ng mga pulis. Dito na nga nila nalaman na ang nagmamaneho ng kotse ay ang lalaking si John Collins. Minanmanan nila si John at nakita ito kasama ang isa pang matandang lalaki na si Brian Reader. Pero dahil wala naman silang ebidensya laban sa mga ito, hindi agad sila naaresto ng mga otoridad. Kaya naman naglabas na lamang ang mga pulis ng pabuya na 157,000 pesos sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa grupo. Nang inilabas nga ng mga pulis ang makuha ng CCTV, dito na nga nalaman ng mga lolo pala ang sospek sa pagnanakaw. Pero napunta sa mga matatandang sospek ang simpatya ng tao. Dagdag pa dyan ang media coverage kung saan inilarawan ang mga lolo na tila nga mga bayani at inspirasyon dahil nakaya nilang pasukin ang vault sa kabila ng kanilang mga edad. Sa surveillance nga kay John, nalaman ng mga pulis na ang lolo ay nakipagkita kina Terry at Daniel. At dahil sa ugnay ng isa't isa, ang apat na lolo na sina John, Brian, Terry at Daniel ay itinuring na suspect ng mga pulis sa pagnanakaw sa safety deposit box. Patuloy nga ang pagmamanman sa apat na lolo para makakuha ang mga pulis ng mas matibay na ebidensya laban sa mga suspect. Napag-alaman pa na bumili si John ng hydraulic pump at ang totoo niyang pangalan at ang totoo niyang address ang kanyang ibinigay. Nakunan din si John sa CCTV ng tindahan kung saan siya bumili. At May 1, 2015, nang sinundan nga ng undercover na pulis si Terry sa isang pub kung saan nakipagkita siya kina John at Brian. At palihim nga ang kinuna ng video ng mga pulis ang tatlong mga lolo. Sa kanilang ang pagkikita, nagkwentuhan ang tatlong mga lolo. Ang video na ito ay ibinigay ng mga pulis sa isang lip reader expert na siyang nagtatranslate ng mga sinasabi ni na John, Brian at Terry. At ay nga sa lip reader, ikinakwento ni na John at Terry kay Brian kung paano nila ginamit ang hydraulic pump sa pagnanakaw. Nanghingi din si Brian ng kanyang share mula sa pagnanakaw dahil siya naman ang bumuo ng plano at sa nasabing grupo. Sunod naman ay inaccess ng mga pulis ang cellphone ng apat na mga lolo at nilagyan ito ng bag. Ang bag na ito ay paraan para marinig nila kung sino ang mga kausap ng mga lolo. At dahil sa palitan ng tawag, nalaman ng mga otoridad na may dalawa pang sospek sa nangyaring krimen. Sila nga ay sina Carl Wood na umalis bago ang pagnanakaw at si Michael Seed, ang eksperto sa pagtanggal ng alarm system. Nalaman din ng mga pulis na balak ng pagparte-partihin ng mga lolo ang mga ginto at ang iba pang kayamanan na kanilang ninakaw. At May 19, 2015, na nagtungo nga sina John, Brian, Terry at Daniel sa bahay ng anak ni Terry para pag-usapan ang hatian sa kanilang mga nanakaw. Maya-maya pa, nagulat na lamang ang mga lolo nang pasukin sila ng mga pulis at sila ay inaresto. Umamin naman agad ang apat na mga lolo sa nangyaring pagnanakaw at itinuro kung saan nakatago ang kanilang mga ninakaw. Ang 1% ng mga ninakaw ay na-recover sa kapatid ni John at ang isa pa ay nahukay ng mga pulis sa sementeryo matapos itong ibaon doon ni Daniel. Kasama nga sa mga na-recover ng mga pulis ay ang bulto-bultong pera, gold, diamante, mga relo at iba pa. Mula nga sa 2 billion pesos na mga ninakaw ng apat na mga lolo, tanging 339 million pesos lamang ang nirecover ng mga pulis. Inaresto naman ng mga lolo sina John, Brian at Terry at Daniel. Ang apat nga ay kinasuhan ng conspiracy to commit murder at conspiracy to conceal, convert on transfer criminal property.
Ang 4 na lolo ay nag-plead ng guilty at hindi na sila sumailalim pa sa trial. At taong 2019 nang ibinabanga ng korte ang hatol para sa 4 na mga lolo. Ang leader na si Brian ay nakatanggap na hatol ng 6 years at 3 buwan na pagkakulong. Habang sina John, Terry at Daniel ay natulan ng 7 taong pagkakulong. At February 2018 nang binawian ng buhay si Terry habang nakakulong dahil sa kanyang sakit. At March 2018 naman nang naaresto si Michael at hinatulan ng 10 taong pagkakulong. Taong 2018 nang pinakawalan na ang pinakamatandang suspect na si Brian, subalit siya ay binawian ng buhay ng taong 2023 dahil sa sakit na cancer. Taong 2019 naman nang pinakawalan si John pero agad ding binalik sa kulungan dahil hindi niya naibalik ang kanyang mga ninakaw. At August 2024 naman nang pakawalan si Michael dahil sa error sa kulungan at February 2026 lamang siyang inarestong muli. Bagamat pangit mang pakinggan, marami ang humanga kung paano ang isang grupo ng mga lolo ay nagawang nakawan ang isa sa pinakamatibay na vault sa buong UK. Marami din na nagsabi na akala nila sa pelikula lamang nangyayari ang mga ganitong insidente. Ang Hatton Garden Heist ay hindi lamang kwento ng pagnanakaw. Ito ay kwento ng kasakiman, katalinuhan at ang katotohanan na kahit gaano ka pa katalino, kung mali naman ang iyong ginagawa, mahuhuli at mahuhuli ka rin ng ating batas. At tsak mag-iiwan ka ng mga bakas na hindi mo kayang burahin at mga ebidensya. Kung ikaw ang tatanungin, ano kaya ang naging dahilan kung bakit pa nagnakaw ang mga lolo na ito kahit na sila ay napakatanda na? At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.